Nanindigan ng Presidential Communications Office o PCO na wala silang mga kontratang reactors at vloggers para sumuporta sa administrasyon. Kasabay niyan, tiniyak ng ahensya na may mga mekanismo na sila laban sa pagpapakalat ng maling impormasyon. Si Mela Lesmora sa report. Mariing itinanggi ni Communications Secretary Dave Gomez ang akusasyong may mga binabayaran umano silang reactors at vloggers para magbigay suporta sa administrasyon online. Sa deliberasyon ng House Committee on Appropriations ukol sa panukalang pondo ng ahensya sa susunod na taon, naungkat kasi ni Sagip Party List Representative Paulo Marcoleta ang nasagap niyang impormasyon ukol dito. Meron daw kayong maintain na 200 reactors and 76 or so vloggers. To that point, Your Honor, we don't maintain reactors and vloggers. We have organic supporters of the president who comments on our posts, but we don't retain any of those vloggers or reactors, as you may put it. Those are organic, real people commenting on our posts, commending the activities, the programs of the President, and they are by no means employed by us. Para sa taong 2026, higit 2.8 billion pesos ang hinihinging pondo ng PCO, kasama ang attached agencies at corporations nito. Sabi ni Secretary Gomez, gagamitin nila ang naturang pondo para mapagbuti pa ang kanilang serbisyo, lalo na sa pagpapaabot ng tama at maasahang impormasyon sa mga Pilipino. We will strengthen our coverage of the President's local and international engagements, ensuring timely, accurate, and relevant information reaching our citizenry. This includes maximizing both state media, traditional and digital platforms to bring government closer to the people. Hinggil naman sa issue ng fake news, binusisi rin ng mga kongresista kung paano pa paiigtingin ng PCO ang kanilang mga hakbang para malabanan ang misinformation at disinformation sa bansa. Gate ng Communications Secretary, may mekanismo na sila para rito. In terms of the systems in place, we have certain fact-checking and verification processes in place. We have our media and information literacy campaign and the digital governance and unified messaging platforms. Full force ang mga opisyal ng PCO sa talakayan at kasama sa mga humarap dito ang pinuno ng inyong pambansang telebisyon o People's Television Network Incorporated na si Network General Manager Maria Lourdes Chua Fagar. Matapos ang higit 2 oras, agad na ring tinapos ng komite ang kanilang deliberasyon ukol sa panukalang pondo ng PCO. Mela Lesmora para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.